Hello Ma'am Mapol, magandang araw sa inyo dyan sa UAE. Once again, I'm your friendly Realtor Alex Reyes at nandito po tayo ngayon sa may Phase 5. Tamang-tama po na nagsushoot tayo ngayon dito kaya papakita ko po sa inyo si Block 18 Lot 9, yung 120 square meters na morning sun na nasa main road at hindi na siya busy area. So ito pala ma'am yung future main gate natin dito kay Phase 5. Binubuo po ng 54 hectares si Claremont Philinvest, which is 6 clusters or 6 phases. So yung unang na-develop ma'am si Phase 1 and Phase 2 doon sa Bungad, and then si Phase 3 which is yung mga townhouses, ma'am. Okay? Diyan po tayo nakatira, ma'am, sa Phase 3. Tapos itong nasa harap natin, ma'am, yan po yung future commercial area. And then yung nasa right side, yan naman po yung Phase 4. Yes po. Mayroon din po commercial area sa labas nito, ma'am, which is, sabi ko nga po before sa explanation ko, yung announcement po natin, magkakaroon po ng gasoline station dito, Dunkin Donut, grocery store, at other commercial businesses sa labas ni Claremont. Kasi meron po tayo dong malaking open area for commercial space. So, ito po yung pinaka-spine road natin dito, ma'am, makikita nyo po na sobrang lawak itong ating spine road. Hindi po tayo tinipid ni developer pagdating po sa kalsada. Puntahan na natin si Block 18 Lot 9. Let's go po. Ito po pala ating intersection dito kay Phase 5, which is ito po yung ating nadaanan most of the time ng mga sasakyan kasi pinaka-rotonda po natin dito ma'am. Tapos itong nasa gitna ma'am, yan po yung future clubhouse and amenity area natin. Ang kagandahan po kay Claremont Philinvest ay hindi rin po ito tinipid pagdating sa clubhouse and amenity area. Pero po tayong adult pool, kiddie pool, bathhouse, clubhouse kung saan pwede magganap ng event, and then playground, basketball court, jogging trails natin sa Phase 5. Kagandahan dito ma'am, doon sa pinaka-prefer natin, si Block 18 Lot 9, ay walking distance lang siya dito sa main gate, tsaka dito sa clubhouse and amenity area. Nakita niyo yung aeroplano na yun ma'am? Yan. Yan. Galing po yan doon sa Clark International Airport. Ganun po tayo kalapit kay Clark International Airport. Nasa 15 minutes drive lang po mula dito. Kung kasama po yung traffic ma'am, siguro estimate natin mga 18 minutes. Opo. If ever ma'am na umuwi kayo ng Pilipinas, sobrang lapit po na paglalandingan natin or yung kung saan po tayo mag-a-arrival ma'am. Kasi ang lapit po sa atin ng airport. So kung may plano po kayong umuwi ng partner nyo ma'am, sobrang bilis lang po nating makaka-access dito kay Claremont Philinvest. Kasi wala pong 30 minutes yung biyahe. Very accessible pa siya ma'am pagdating sa mga major establishments and future developments infrastructure natin dito kay Clark, Pampanga. Talagang pinaganda po yung ating area, kaya tinawag na strategically located si Claremont dahil lahat po ng i-develop dito ma'am ay sobrang lapit po natin, sobrang accessible po talaga. Tara ma'am Mapol, punta na tayo sa Block 18 Lot 9. Let's go. Hindi po tayo binabaha dito kasi mataas po yung elevation ng ating area. Halos kasing taas po natin si Clark International Airport or Clark, Pampanga. At kung familiar po kayo sa mga old church doon sa Angeles City. 106 meters ang ating above sea level. Mataas po si Claremont Philinvest. Kahit sobrang dami na pong bagyong dumaan dito ma'am, never po tayong binaha. At sa more than 5 years po natin dito kay Claremont ma'am, hindi po tayo naka-experience na binaha tayo dito. Kasi maganda rin po ang ating drainage system or kung saan yung nag-water flow po. Ang drainage system natin dito ma'am kay Claremont is culvert type, which is na-explain ko na to before. Ibig sabihin po na nakasarado ma'am kapag culvert type. Kahit na may water sa ilalim ng ating area, hindi po siya mangangamoy at aalingasaw. Kagandahan po ng culvert type ma'am, mas mabilis po mag-flow yung water nun. Kasya po dun ma'am yung isang minibus sa loob na nakadikit sa gutter, and then yung main drainage system ay nasa labas po ni Claremont. So, nakadugtong po yun papuntang San Fernando na ilog. In-explain ko na sa inyo ma'am para aware din po kayo na maganda po yung elevation ng ating area. Andito na po tayo ngayon Ma'am Mapol sa Block 18 Lot 9. Ito po yung 120 square meters na napag-usapan natin nung nakaraang gabi. Morning sun po ito, at the same time along main road po siya. At hindi na rin po ito busy area ma'am kasi hindi na ito masyado nadadaanan ng tao. Yung mga dadaan lang po dito ma'am is yung mga nakatira dito sa Block 18 tsaka dito sa likod ng Block 17. And then at the same time, kaya siya maganda ma'am kasi walking distance lang din po siya sa clubhouse and amenity area at sa main gate. If ever man na magkaroon ng emergency, kitang-kita po natin yung guardhouse sa likuran ng ating main gate. Okay? So ang frontage nito ma'am ay 10 meters. At ang kanyang depth area naman ay 12 meters. Yung haba niya po. Dito sa white line hanggang doon po sa linyang nakikita nyo doon. So bilang natin ma'am, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ayan. Anyway, Ma'am Mapol, meron pala tayong drainage na dito. O maganda po dun, ma'am, kasi kapag umulan, yung water diretso na po dyan sa drainage natin. Pag naiimba kasi yung water, ma'am, sa harap, di ba? Pwedeng pagpugaran ng lamok yung ating area. So, yun po yung kagandahan dito, ma'am, na kapag umulan, or mag-car wash, or magdilig po tayo ng halaman, hindi po maiipon yung tubig sa harapan natin. Umulan po ng mga nakaraang araw, pero wala pong natambak na kahit anong tubig sa area natin. Kaya ganun po kaganda ang ating drainage system dito kay Claremont. And then, syempre, ma'am, meron ka na rin pong free street light. Ayan.
Yung street light na yan, ma'am, ay libre na po yan. So makakatipid po kayo sa kuryente if ever man na magtatayo po kayo ng bahay. Kasi street light po yan, ma'am, na kapag gabi, mayroon po kayong sariling ilaw. At the same time, nakikita po ng guard yung area nyo. Hindi po madilim. Okay? So, and Mount Arayat view po ito, ma'am. Hindi lang nagpapakita si Mount Arayat kasi cloudy po ngayon. Pag nawala po yung ulap, magpapakita po si Mount Arayat. Yung price ito, ma'am, sa deferred cash ay nasa 2.7 million 555,000. Nung nakaraang gabi, ma'am, sinend ko po sa inyo yung computation. Kung ako po tatanungin niyo, ma'am, kung kaya naman ng budget natin, mag-deferred cash payment po tayo para wala po itong interest. At the same time, kapag tumaas po ang value nito after 36 months or 3 years, tumubo na po tayo doon, ma'am, kasi wala namang interest na napatong. Kundi mas worth it po yung magiging value nitong property natin. Kasi first time po natin mag-acquire ng property, tama, ma'am? So, pinaka-prefer po talaga natin na suggestion para sa inyo, ma'am, ay lote. Kasi wala naman kayo sa Pilipinas, ma'am, eh. Pero kung, sabi ko nga, kung titirahan naman siya or papaupahan nyo, edi mag-house and lot po tayo. Pero kung talagang gusto natin na long-term investment para pag umuwi po tayo dito, secured na po yung future nyo. At the same time, meron na po tayong lote na pwedeng patayuan ng dream house natin or investment talaga siya na pwede nating ibenta in the near future. If you have further question po, let me know, ma'am, para maklarify natin. Dinaanan ko na to, ma'am, kasi sakto nag-shoot kami dito para rin ma-appreciate nyo po yung Block 18 Lot 9 na 120 square meters dito sa Phase 5. Security level natin dito ay binubuo po ng 3 levels. Meron po sa grand entrance, meron din po sa kanya-kanyang main gate ng places po dito sa Claremont, and then meron din po nagro-roving 24/7. Kaya sobrang ganda po ng ating community kasi mahigpit po dito, ma'am. Kapag wala kang kilala or hindi ka daga dito, hindi po tayo basta-basta makakapasok dito sa area. Ito po yung sample, ma'am, ng hindi busy area. Yung bahay na yun, yung dalawa. Hindi na siya masyadong nagdaanan ng tao, ma'am. Andito po pala tayo ngayon, ma'am, sa Phase 1 and Phase 2. Yung mga nagpatayo na ng bahay dito. Ayun, kakatapos lang po nito. Tapos, ito po, matatapos pa lang siya. Yan, ganyan po yung ideal bahay po kapag yung orientation ng kanyang lot. Opo, kasi may ibang tao dito, ma'am, gusto nila ng privacy. Kaya ayaw nila yung masyadong nadadaanan ng sasakyan. Same dun kay Block 18 Lot 9, ma'am. Hindi na siya masyadong nadadaanan ng tao. Ayan po yung sample, ma'am, ng mga bahay dito. Ito po, gawa po ito ni developer, ni Philinvest. Pati ito, ma'am, gawa rin ni developer yan. Opo. Duplex po yan. Ito naman, Iris. Ito po ang ating clubhouse and amenity area dito, ma'am, Mapol, sa Phase 1 and Phase 2. Para magkaroon po tayo ng idea, ma'am. Complete amenities po ito, ma'am. Meron tayong kiddie pool, adult pool, playground, bathhouse. Ayun po siya. And then, yung event hall, yan. Yung function room. May CR din po. Ito po yung ating basketball court. Meron din po tayong playground dito, ma'am. Ayan. Ito naman po yung pool area natin dito, ma'am. Ayan, yung shower area, tsaka yung bathhouse. Color green po yung water kasi hindi pa siya nalalagyan ng chemical. Opo. Pero pag nilagyan na po ng chemical yan, ma'am, okay na po siya. Ganito rin po yung ilalagay doon sa Phase 5, ma'am. Kung ano po yung amenities dito, ganun na ganun din po yung sa atin sa Phase 5. However, ma'am, kahit na example, doon tayo lot owner sa Phase 5, pwede rin po tayo gumamit dito sa Phase 1 and Phase 2. At yung mga taga Phase 1 and Phase 2, pwede rin po gumamit doon sa Phase 5. So, yun po yung kagandahan sa atin, ma'am. Meron na po siyang minimal charge para sa mga maintenance po na nag-aayos at naglilinis sa ating clubhouse and amenities. Ayan. Share ko lang po sa inyo. Opo, para makita niyo po gaano ka-generous si Philinvest pagdating sa ating clubhouse and amenities. Yun lang po, Mama Paul. Thank you so much po and have a great day po dyan sa UAE. God bless po. Bye-bye!